Bago natin simulan ang chapter na ito, nais ko munang humingi ng paumanhin sa lahat. Simula sa susunod na next week, lilipat na po tayo sa bago nating channel. Sa mga solid subscriber natin dito, pwede na po kayo mag-subscribe sa Bentot Manuel Recap. At Boss Den Recap, noon po natin ipagpapatuloy ang mga recap natin simula next week o susunod pang week. Ihahanda lang po natin ang channel para kahit papaano ay makahabol na monetize agad yun. Nasa comment section ang link. Maraming salamat. Pinagmasdan ng bida ang bagong Young God Dharma Seal na kanyang natamo at agad niyang naunawaan ang tunay nitong halaga. Bagamat hindi ito isang uri ng kapangyarihang kayang pumatay ng kalaban sa isang iglap, taglay naman ito ang pambihirang lakas na hindi basta-basta matutumbasan. Sa kasalukuyang panahon, ang mga makapangyarihang Throne Master ay karaniwang nagmamay-ari ng maraming throne at umaasa sa iba't ibang kombinasyon ng mga elemento upang mailabas ang kanilang pinakamataas na lakas. Ngunit kapag nagawa niyang pigilan kahit isa lamang sa kanilang mahahalagang kakayahan, agad na masisira ang buong kombinasyon ng kanilang kapangyarihan at hindi na nila magagamit ang kanilang buong potensyal. Dahil alam niyang darating ang araw na makakaharap niya ang pinakamalalakas na mandirigma ng bansa, sapat nang maharangan niya ang isa sa kanilang mga kakayahan sa loob ng 30 minuto upang magkaroon ng malaking kalamangan at tuluyang manaig sa labanan. Hindi lamang iyon, napakahusay din ng kakayahang ito laban sa mga anomaly. Isa itong napakahalagang alas sa kanyang arsenal, at batid niyang kailanman ay hindi magiging sobra ang dami ng malalakas na barahang maaari niyang gamitin. Samantala, nang tuluyan ng maglaho ang naglalagablab na apoy, nagmamadaling lumapit sa kanya ang mga opisyal ng paaralan. Magalang silang yumuko bilang pasasalamat at pinuri ang sealer sa muling pagliligtas sa kanilang paaralan mula sa kapahamakan. Ipinaalam ng bida na kinakailangang isailalim sa quarantine ang palaruan ng hindi bababa sa 3 buwan. Ipinaliwanag niyang bagamat naselyuhan na ang halimaw, nananatili pa rin sa lugar ang napakalakas na yang energy. Ang sinumang ordinaryong tao na mapalapit dito ay agad na masasaktan dahil sa matinding enerhiyang nananatili sa paligid. Sa paniniwala niyang sapat na ang mga natutunan ng mga estudyante sa araw na iyon, nagpa siya ang bida na huwag nang magbigay pa ng anumang talumpati at umalis na lamang. Gayunpaman, hindi siya basta nakaalis dahil agad siyang pinalibutan ng mga estudyanteng labis ang paghanga at panonibik. Magkakasabay silang nakiusap na pangunahan sila ng maalamat na sealer sa isang maikling cultivation upang mas mapabilis ang kanilang pag-unlad. Nang makita ng bida ang kanilang matinding sigasig, naisip niyang ang paligid ng nasilyuhan na lugar ay isa sa pinakamainam na lugar para sa cultivation. Kung makakasipsip ang mga kabataang ito kahit kaunting natitirang yang energy, malaking tulong yun sa pagpapalakas ng susunod na henerasyon ng buong bansa. Dahil dito, lumipad siya sa himpapawid at inutusan ang lahat na sundan ang kanyang gabay habang sabay-sabay silang nagsimula sa cultivation. Isa-isang umupo ang mga estudyante sa palaruan ng naka-crossleg. Hindi nagtagal, napuno ang buong paligid ng kumikislap na mga butil ng dalisay na yang energy, at mabilis nila itong sinimulang higupin sa kanilang katawan. Nang masaksihan iyon ni Su Qingying, tuluyan niyang naunawaan kung bakit napakataas ng paggalang ng mga nangungunang kapitan sa bida. Pantay ang kanyang pagtingin sa bawat tao at nagbibigay siya ng parehong respeto sa lahat ng may tapang na tahakin ang landas ng cultivation, anuman ang antas ng kanilang talento o pinagmulan. Nang makita ni na Su Qingying at ng mga lokal na opisyal ang pambihirang pagkakataong nasa kanilang harapan, hindi na sila nagatubili pa. Agad silang umupo sa kanilang mga pwesto at sumali rin sa cultivation upang makinabang sa natitirang yang energy. Kasabay nito, tuluyan nang nabuo sa isip ni Chu Qingli ang buong katotohanan. Naalala niyang noong dumating ang bida kasama ang escort ng militar, ang tunay nitong layunin ay selyuhan ang rumaragasang fire anomaly at hindi ang magmakaawang makipagbalikan sa kanya. Biglang bumalot kay Chu Qingli ang matinding pagsisisi habang sariwa niyang naaalala ang paraan ng kanyang pagtrato noon sa bida. Itinuring niya itong isang malaking kahihiyan sa kanyang buhay, dali-dali niyang tinapos ang kanilang relasyon at tinawag pa itong isang talunan. Ngunit ngayon ay nalaman niyang ang taong minamaliit niya noon ang tunay na pinakadakilang tagapagligtas ng bansa. Isa pala itong maalamat na dual throne master na minsang naghati sa hangganan ng kalaban at tinatanggap ang sukdulang paggalang ng lahat, maging ng sarili niyang mga guro.
Sa harap ng mapait na katotohanang iyon, hindi niya napigil ang umurong ng isang hakbang. Doon niya napagtanto na isa lamang siyang ordinaryong cultivator na halos naabot na ang sariling hangganan, samantalang ang bida ay matagal nang nasa isang mundong hindi na niya maaabot. Maliwanag na hindi na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Lumipas ang ilang araw at isang kakaiba at nakakakilabot na maitim na ulap ang dahan-daang bumalot sa bilog na buwan sa kalangitan ng Tai City. Nang maramdaman ng bida ang biglaang pagbabago sa himpapawid, kaagad niyang itinigil ang kanyang pagmumuni-muni. Walang pag-aatubili siyang kumuha ng isang hibla ng tumatagas na dark energy upang masuri kung ano ang tunay na nangyayari. Maingat na sinuri ng bida ang kulay ubing enerhiyang nasa kanyang harapan at mabilis niyang napagtanto na hindi ito karaniwang pagtagas mula sa isang domain. Sa halip, naramdaman niyang isa itong sinadyang probe na nilikha ng isang tao upang subukan ang kanilang mga depensa. Naisip niya kung may panibagong rogue cultivator na muling nakapag-control ng dark magic, o baka naman isang matalinong dark entity ang sadyang nagtatangkang targetan ang kanyang tahanan. Nang maalala niya ang mga dark tide na naranasan nila sa mga nakaraang pagsubok, lalo pang tumibe ang kanyang hinala. Dahil dito, agad siyang nagpasya na kailangang mabigyan ng babala si Elder Wu at ang iba pang kasapi ng High Command sa lalong madaling panahon. Sa iba't ibang panig ng bansa, nagsimulang maguluhan at mataranta ang mga propeta at mga dalubhasa sa paghuhula. Isa-isang nabasag ang kanilang mga divining crystal at sinaunang artifact dahil sa napakalakas na senyales ng isang napakalaking sakunang papalapit. Sa loob naman ng Tai City Monitoring Center, nasaksihan ng Association Superior ang sunod-sunod na paglitaw ng mga pulang babala sa bawat monitor. Ang biglaang pagtaas ng enerhiya sa buong bansa ay hudyat na dumating na ang pinakamabigat na pagsubok para sa bagong Spiritual Education Department. Hindi nagtagal, naglabas ng opisyal na babala ang mga pampublikong istasyon at inabisuhan ang lahat ng mamamayan tungkol sa isang napakalaking pambansang krisis. Ayon sa mga impormasyon, nalalapit na ang isang sakunang maaaring magdala ng katapusan ng mundo. Ngunit sa halip na magpadala sa takot, buong tapang na nagpahayag ang mga bagong sanay na cultivator na handa na silang humarap sa laban. Dahil sa mga pagsasanay at mga mapagkukunang ibinigay ng Spiritual Education Department, nangako silang lalaban ng harapan sa anumang banta at hindi na lamang aasa sa sealer sa tuwing may darating na panganib. Samantala, sa isang liblib na lalawigan ng bansa A, isang sasakyan ang mabilis na humaharurot sa daan. Isang nakakasilaw na gintong sinag ng liwanag ang biglang bumagsak mula sa kalangitan. Dahil sa napakalakas nitong puwersa, napilitang huminto ang isang sasakyang mabilis na tumatakas sa gitna ng makapal na usok. Habang kalmadong nakalutang sa ibabaw ng mga nagkalat at wasak na sasakyan, tahimik na hiningi ng makapangyarihang Light Throne Master na si Mil, ang impormasyong kailangan niyang makuha. Dahil sa matinding takot, agad na gumapang palabas ng nawasak na sasakyan ang driver at lumuhad habang nagmamakaawang iligtas ang kanyang buhay. Walang pag-aalinlangan niyang inihagis ang isang high-tech na data drive sa Blondeng Powerhouse. Kinuha ni Mil ang data drive at isa-isang binasa ang detalyadong impormasyon tungkol sa bida. Nakasaad dito ang kanyang pinagmulan, ang naging mabilis niyang pag-angat bilang isa sa mga pangunahing commander ng bansa, at ang mahalagang papel niya sa pagtatatag ng Spiritual Education Department. Nakasama rin sa tala ang buong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, kabilang ang kanyang pinsan at tiyahin, pati na rin ang eksaktong lokasyon ng kanilang tahanan. Nakalagay rin sa ulat na ang kanyang kasalukuyang lakas ay tinatayang nasa ikalawang antas ng Rising Sun Realm. Pagkatapos mabasa ang lahat ng impormasyong iyon, unti-unting lumitaw ang isang malamig at malupit na ngiti sa mukha ni Mil. Lalong tumindi ang kanyang pananabik na matagpuan at mapatay ang bida sa lalong madaling panahon. Nang maramdaman ng impormante ang nag-uumapo na hangarin ni Mil na pumatay, napasigaw siya sa matinding takot. Galit niyang isinumpo ang Blondeng halimaw dahil hindi nito tinupad ang pangakong palalayain siya kapalit ng impormasyong ibinigay niya. Ngunit sa isang kisap mata lamang, sinunggaban ni Mil ang kanyang leeg. Bahagya siyang napangiti at sinabi na bilang isang anghel ng Light Throne, kailanman ay hindi siya maaaring maging isang demonyo. Idinagdag pa niya na ang pinakamainam na gantimpala para sa katapatan ng lalaki ay ang ihatid ito ng diretso sa Diyos. Pagkasabi nito, agad niyang pinakawalan ang kanyang holy light.
Sa loob lamang ng ilang sandali, marahas na inagaw ng banal na liwanag ang lahat ng kapangyarihan ng impormante. Bagsak na bagsak at halos mawalan na ng buhay, lumuhad ang impormante sa harapan ni Mil. Sa mahinang tinig, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran sa kamay ng taong papatay sa kanya. Habang nakangiting puno ng kalupitan, nagpaalam si Mil at marahang Hamyuni. Sa simpleng huni na iyon, tuluyan nang naglaho sa hangin ang natitirang katawan ng lalaki. Nang tuluyang mawala ang alikabok sa paligid, kusang lumutang ang throne core ng impormante at dumiretso sa kamay ni Mil. Agad niya itong sinipsip at matagumpay na nakuha ang kanyang ika-11 trono, na lalo pang naglapit sa kanya sa pangarap niyang makamit ang ganap na dominasyon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.